inyo dito sa paksang ito na ating pinapaksa na may kinalaman sa ating growth. When I say growth, it is physical growth, mental growth, spiritual growth. Listen to this, my friends. Growth lies in the transition process. It is not in the destination or in the arrival. It is always, hindi, kaya punahin natin to na, and they came to Elim, and from Elim, they encamped and they journeyed to the wilderness of Sin, and they departed and they encamped to Dofka, and from Dofka, they departed from Dofka, encamped to this and that. From Rephidim, they pitched in the wilderness of Sin, and they removed from the desert of Sinai, they pitched to Kivrot Hatava. They departed from Hatzerot, and they pitched in Rithma. They departed from Rithma and pitched at Rimon Perez, and they departed from Rimon Perez. Tingnan mo, binabalikan ni Hashem. What I'm saying is, hindi niya ba napupuna, binabalikan ni Hashem yung kanilang pinaghimpilan at pagkatapos yung kanilang patutunguhan. Ang tanong, Hashem, bakit pinauulit-ulit nyo? Di ba redundant yon? Di ba ang Torah wala naman redundancy? No. Ibig sabihin, no, merong gustong ituro si Hashem. Dito sa paksang ito, dito kayo umiyak. Dito kayo umiyak. Dito naman sa lugar na to, dito niya natutunan ang ang inyong pagrereklamo, ang inyong pagmumurmur, ang inyong pagsasalita ng hindi nyo dapat sinabi. Dito kayo natuto. At mula dito sa inyong pagtuto na ito humimpil kayo at pagkatapos dumako kayo, naging blessing kayo, naging pagpapala kayo sa maraming mga tao. Dito sa paksang ito, dito sa lugar na to, dito na naman kayo nagkamali, dito kayo nagkasala. Alam mo, ang nagkukwento si Hashem. Ano ibig sabihin? Ang galit ni Hashem ay hindi pang matagalan. Ang kanyang puso ay puso ng isang ama na ang gusto niya mapagtagumpayan ng kanyang bayang katipan, ang bayang Israel. Never niyang babalikan yon para ang bayang Israel ay makundena, ang bayang Israel ay mapahiya at masariwa yung kasalanan. Hindi ganoon ang plano at ang intensyon ni Hakadosh Baruch Hu. At ganoon din sa atin. Ang gusto ni Hakadosh Baruch Hu ay ating harapin ang ating mga nakaraan. At pagkatapos ay i-sanctify. I-bless natin yon sa pamamagitan ng dalisay na pagsisisi. Inuulit ko, kinakailangan na may pag-amin. Pag-amin na ito'y mali at kailanman ang mali ay hindi pwedeng maging makatuwiran. Kagaya ng ginagawa ng mga politiko sa aming bansa na ginawa kasi mas maraming tao na kinabang, hindi po. Yun po ay pangatuwiran na walang kinalaman sa dalisay na pagsisisi. Ang pagsisising dalisay ay tunay na tatanggapin na ito ay kasalanan at dahil ito ay kasalanan, pwede kong gamitin itong kasalanan na aking nagawa na maging isang zechut. Alam niyo yung zechut, isang merit. In the merit, isang kapakinabangan sa akin. Bakit? Dahil doon, hindi naman ako makakarating sa kalagayan kong ito kung hindi ako galing doon. Nakukuha niyo po? Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil doon na tinuro ni Hashem, ako ay nakapagsisi, ako ay nabasag, ako ay nabagbag, ako ay humarap sa Kanya at humihingi ako ng Kanyang kapatawaran. At dahil sa ako'y Kanyang pinatawad, walang kasing saya ang aking buhay ngayon. Mga minamahal sa Panginoon, nais ni Hashem na hindi lang tayo lumaya, bagkus tayo maging pagpapala.
sa iba't ibang mga tao na nakakulong hanggang ngayon sa maitim na balabal ng takot. Natatakot baka balikan sila ni Hashem dahil sa kanilang mga mali-maling karanasan o mga kasalanan na kanilang ginawa o nagawa. Hindi po. Kaya meron po tayong banal na Diyos na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sino man ang sumampalataya at tumiwala ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung Panginoon na yan, na nagkatawang tao, siya din yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At siya rin ang nagsabing, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Inangkin niya, pinata niya, pinasan niya, at pinako niya. Tinapos niya at sinabi niyang, it is finished. Dinala niya. Kaya wag mong dalhin. Harapin mo. Huwag mong paniwalaan ang mga nagtuturo na mali na imbis na ikaw ay lumaya, lalo kang nakukulong dahil pinaniwalaan mo ang kanilang maling pangangaral. Be set free. Be released of your past and shout from the housetops and declare the goodness of your God, the goodness of He who died for all of us. And He was risen, that all of us who had died once upon a time of our past will also be resurrected. And we will be what He has been because He is our Lord, our Savior. He is the Mashiach of Israel. So, don't burn the bridges. Sabi nila, burn the bridges. Tanggalin mo na lahat ng bakas ng iyong nakaraan at gumawa ka ng bagong resume and pretend to be who you are not. Kasi out of shame, out of fear, no. My past at hindi magandang past. Tapos na yon, pinagsisihan na yon. At yung past na yon, alam mo, yan ang aking mga assets, not my liabilities. Why? Dahil kung di nangyari yon at hindi pinangyari ni Hashem yun sa buhay ko, ay hindi ako magkakaganito ngayon. Isang taong walang ibang itinataas kundi ang Diyos na nagpatawad sa akin at nagbigay sa akin ng panibagong buhay. At patuloy na nagpapala at magiging pagpapala sa iba't ibang mga tao na makakapakinig ng kanyang mga pangako direct from the mouth of Akadosh Baruch Hu, Hashem our God, and Yeshua the Messiah, our dear Lord and Savior. Napakabuti ng ating Diyos. Sadyang napakabuti. At tunay na isang bagay ang alam ko. Siguradong alam ko po ito. Pagdating sa ulam haba, wala akong maririnig na panunumbat. Wala akong maririnig. Dahil siya ang pasibula at pinanggalingan ng pananampalataya. He is the author and the finisher of our faith. And faith is beautiful. Faith is holy. Faith is something that originated from Hakadosh Baruch Hu. May the Lord God of Abraham, Isaac, and Yaakov bless you. May you live a life of total freedom and total release from the bondage of shame, from the bondage of the bitter past, shameful past. Get out in the open. Declare that you have been washed, sanctified, and purified. And you are one with Hashem, one with Mashiach Yeshua, our Lord, one
with all the people who have run together with you. You are not alone. You are a runner of this huge race called faith. For all we know, these journeys will lead us to the final, and that final is our home, the journey to our home, which is a beautiful place in the presence of Hakadosh Baruch Hu, in the presence of Melech HaMashiach Yeshua, and in the presence of all the redeemed. Can you say that? Let all the redeemed say so. Say Amen. Say yes. And be a blessing to others. Shabbat Shalom Lihitrot. Ve Kol Tov.